Welcome back mga kalab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Well, walang taping nga po ngayon si Alden Richards at si Catherine. So, ito na yung sinasabi natin bonding moment. Di po ba? Dahil may post nga po na kumbaga kumakain po ata sa labas sina Catherine at yung mga kasama niya na ipinost nga po niya yung pagkain. Di po ba? At wala nga po doon si Richard Folkerson. At ito po yung nakakatuwa dahil may update po behind the scene. Kumbaga, nakunan po si Alden Richards. Medyo pansin nyo na nakaangat po yung likuran. At syempre, palinga-linga si Alden Richards kung may mga taong nakatingin po sa kanila, di po ba? Na madali niyang ibababa, di po ba? Kung sakasakaling, alam niyo na mga kaaldab, may, di po ba? Sino nga po ba yung kausap niya? At imposible naman pong si mamatay niyan, di po ba? Alam naman po natin na laging alalay ni Alden Richards, di po ba? Dito mga kaaldab, wala pong pilitan ha. Basta sa akin, alam naman po natin na si Maine Folkerson, 101% ang kasama ni Alden Richards sa Canada. Ito naman po yung lagi kong sinasabi, di po ba? Siguro, sawa na nga rin po ang mga Armoine at Maine fanatics dahil sinasabi nilang nasa Athens, Greece at wala nga po daw sa Canada, di po ba? Pero kahit sinabi natin, mas maganda pa nga po itong mga behind the scene na kung saan kitang-kita nyo naman po na mag-isa lang si Alden Richards. Di po ba? Kung si Catherine ang kasama niyan, mas maraming tao nandyan. Oh, hindi, para lang klaro. Di po ba yung dudumugin sila ng mga fans? Pero parang hindi ata o iba ata yan, mga kaaldab. Yan base lang naman po sa mga nakakalat natin. Base lang naman po sa mga nakikita at napapanood po ninyo. Yan naman po yung kagandahan na lagi kong pinapaliwanag na pagdating po sa channel ni Mr. Destiny, 101% lahat ng mga kaganapan, lalo na po yung pinaka-latest, talaga naman pong mapapanood ninyo at makikita. Bagamat maraming mga kwento, maraming nagsasabi na ganito ganyan, Mr. Destiny, paasa ka talaga. Wala naman pong problema doon. Hindi naman po ako namimilit. Sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya tayong opinyon. May kanya-kanya tayong pananaw. Depende na lang po yan sa mga magpapakalat na mga bali-balita. Di po ba magpapakalat na mga kumbaga issue na kung saan talagang mapapaisip ka. Pero ako hindi naman po tayo basta-basta nagpapa-apekto. Hindi naman po tayo basta-basta nagpapadala. Masaya po tayo kapag may mga ganitong video si Alden na kung saan sensitibo. Di po ba? Marami ng kwento yung lalabas, marami ng ganap kung sino nga po ba talaga ang nasa loob ng van. Di po ba? O van o kotse na sinasakyan ni Alden Richards. At sa hotel nga po ba talaga naka-stay sina Alden Richards at si Mama Ten. Di ba? Ito yung lagi kong paulit-ulit na pinapaliwanag. Dito po sa mga nagko-komento, nire-respeto ko po kayo at ginagalang. May kanya-kanya po tayong pananaw at opinyon. Di po ba? At ito pa po, balikan natin ang 8 Bulaga. Yan naman po yung gusto nila, mawala si Mengay, mawala yung Aldab, pero hindi pa rin po papayag ang 8 Bulaga. Sa ngayon, yan po yung nakukuha natin bali-balita na maaaring suspindi lang. Pero yung tatanggalin, mukhang malabo. Po ba kasi hirap po sila maghanap ng katulad ng isang Maine Mendoza. Totoo naman po, medyo may hirapan po talaga sila. Hindi naman po pwede na kumbaga pinalitan mo, may papalit kang agad-agad, mas agresibo, mas mahusay, mas magaling. Hindi po. May hirapan po sila. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kalab, suspendido lang at hindi pa po siguro po pwedeng kumalas si Mengay dahil may kontrata nga po itong pinirmahan
sa TBJ, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, tatapusin po muna yung kontrata o ipatutuloy yung kontrata. Pero kapag management na o TBJ na yung nagpapatanggal po sa kanya, wala na po, wala nang saysay yung kontrata. Pero kung aalis ka basta-basta at hindi ka pinayagan ng management, wala kang choice, di po ba? Kasi pumirma ka sa kontrata eh. Kumbaga yung kontrata na yon kumbaga mahirap kumalas, lalo na po kapag walang sapat na magandang dahilan o rason para umalis ka, po ba? Siguro alam to ng mga taong pumipirma ng kontrata, siguro alam po nila yung pinupunto ni Mr. Destiny na pagdating po talaga sa kontrata, kailangan tapusin mo yung nasimulan mo. Di po ba? Parang sa bahay, sa mga building, sa mga trabaho, yung 6 months contract, di po ba? Na kumbaga ikaw yung o sila yung magde-decide kung tutuloy pa po ba nila yon o hindi, di po ba? Pero ang kontrata mo 6 months lang. Sila pa yung magsasabi kung i-renew mo o hindi, di po ba? Sa panahon ngayon, mahirap na po talagang kumuha o mahirap na po talagang maging regular. Karamihan po ngayon mga casual na, po ba? Hindi katulad ng araw na kumbaga magtiyaga-tiyaga ka lang, magiging regular ka, di po ba? Ngayon, kumbaga ang mga kontrata 6 months contract lang, po ba? O kaya 1 year na kapag nagtanggalan na, damay ka, tapos kukuha na naman po sila ng bagong trabado para wala nga pong magtatagal, di po ba? Yung may mga diskarte, pero kapag mga kumpanya na may mga sungay na kukunin ka, pero kada 1 year pipirma ka ng kontrata, di po ba? Yan ang kumbaga sa akin mga kalidab, naranasan ko yun. Sinasabi ko lang po, pinapaliwanag ko lang po na yung kontrata ni Maine at ni Alden Richards kailangan nilang tapusin, kailangan nilang ibigay kung anong gusto ng management, di po ba, na naaayon sa kontrata. Pero pag wala naman po sa kontrata yon at gusto lang po ng management, pero po pwedeng tumanggi si Alden at si Maine. Siguro ganun din po nangyari kay Bossing o sa TBJ na sinasabihan nila si Mengay na wag ka nang umalis, diba? Kailangan ka rito sa Itbulaga. Alam mo na ikaw lang yung inaasahan, alam mo na ikaw lang yung kumbaga bumubuhay sa tanghali kapag opening, yung pagka pera pina, di po ba? Well, hindi naman kaya nila Miles at ni Atasha yung ginagawa ni Wayne, yung biglaan, di po ba? Gagawin nila yan kapag mga nasulsulan na, yung nagsisigawan na yung mga fans, nagagawin na yan, di po ba? Ganun din si Miles, pero yung biglaan, yung naisip pa lang ni Bossing tapos ginagawa na ni Maine Mendoza, yun ang isa sa rason kung bakit nga po ba hindi po pwedeng basta-basta na lang tanggalin si Maine Mendoza. Kaya nga po yun ang sinasabi sa atin na alam mo Mr. Destiny, hindi nila kayang tanggalin si Maine dahil wala pa silang kapalit. Maliban lang kung meron isa na nasa loob ng TBJ o ng Itbulaga na medyo umaayon na, yung medyo nagkakapangalan na. Siyempre kailangan mong mawala yung isa para bigyan mo ng pangalan o bigyan mo ng kumbaga yung bibigyan mo siya ng yung nasa dulo ng dila natin mga kaldab yung kumbaga sa magandang oras, tipo ba, para succeed sa mangyayari, tipo ba, yung quality time na dapat kay Mengay mapupunta sa kanya, parang pinuprovoke mo siya na gawin mo to, mas mahaba yung oras mo, mas i-build up kita, mas pasisikatin kita, di po ba? Wala naman po tayong nakikita na ipapalit kay Mengay sa ngayon. Pero kapag nagbukas na ang Meralco Theater, doon po natin malalaman, doon po natin makikita kung ano nga po ba talaga, kung totoo nga po ba yung mga nababalitaan natin na maraming bigating artista ang
makikisanib puwersa sa Eat Bulaga. Yan po yung aabangan natin. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.